1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ano man ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan. Talaga, maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pagpili ninyong mag-subscribe dito, syempre, sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, syempre, magkakaroon daw ng pa-homecoming para sa bagong reyna ng Cebu. Dahil matagumpay ang laban nila sa Miss Universe dahil ang kanilang pambato ay nakapag-uwi nga ng corona mula sa iba't ibang larangan ng beauty pageant. So, eto na. April Smith para sa Miss Charm Philippines at ilalaban nga siya sa Miss Charm. And then ito naman si Nicole Borromeo para sa Miss World Worldwide. Miss Worldwide Philippines at lalaban din siya sa international stage. At hindi man nila nakuha ang kanilang hinahangad na maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to, pero matagumpay pa rin talaga ang naging laban ng Cebuana Beauty Queen sa Miss Universe Philippines. Kaya naman, magkakaroon ng homecoming parade ang dalawa at victory party na gaganapin nga sa May 22 dyan sa Cebu. Kaya ang mga taga Cebu, ayan, abangan ninyo. So, congratulations sa inyong lahat dahil matagumpay ang naging laban ni April at ni Nicole sa Miss Universe Philippines. So, yon, I'm so happy for them. At ito talaga pinatunayan ni April at saka ni Nicole na talagang lumaban sila ng bonggang-bongga at hindi sila umuwi ng walay, di ba? So, yun, congratulations. From the beginning naman noon, na nag-start pa lang ang Miss Universe Philippines, nakitaan na natin na, nako, mukhang mananalo tong dalawang to. At lalo na talaga yung nagbakbaka na yung mga girls, nakita natin kung gaano sila kabongga, kung gaano sila kagaling, lalo na sa execution na ipinakita ni April Smith na talagang maloloka ka. At ganon din kay Nicole Borromeo. And then, of course, congratulations dahil sa tagumpay na, alam mo yun, na iuwi nila ang corona ng Charm at ng Miss Worldwide. And looking forward tayo sa magiging journey nila sa international stage. Siyempre, susuporta ang Mama Sam Vlog para sa kanilang laban sa international stage. And then, of course, congratulations sa lahat ng mga taga Cebu. Mabuhay kayong lahat. Di ba? So, yun. Job well done, Cebu. Ang galing ninyo. And looking forward tayo sa mga susunod na ilalaban ng Cebu uli sa Miss Universe Philippines for 2027. So, yan yung abangan natin. Di ba? So, yun. Mabuhay at job well done, April and Nicole. So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, syempre, Gabby Carballo, si Doc Gabby. Ayan na. So, lumaban na ang kanyang national costume at ang kanyang suot nga ay pinakita doon sa EJ para sa Miss Eco International ni Doc Gabby ay syempre ang Sinulog Festival. Di ba? So, yon. So, talaga naman dinala yun ni Doc Gabby sa Egypt at in fairness, ang ganda ng idea.
And then, plus nandoon na, kung titignan mo yung kasuotan niya, grabe, ang bongga. Gusto ko, simple pero makikita mo sa kanya yung pagka-Pilipina. Gusto ko yung kulay ng suot, gusto ko yung nasa ulo niya, gusto ko yung may dala siyang Santo Niño. Ang bongga. So, very, talaga, Philippine culture ang dinala niya doon sa Egypt. And congratulations. So, hindi ko alam kung siya ba ang mananalong Best National Costume, pero sa ipinakita niya, masasabi ko, panalo at bongga. So, job well done, Doc Gabby. At syempre, happy ako sa ipinapakita niyang performance ngayon sa laban niya dito sa Miss Eco International. At ang prelim nga ay, ayun na, today, di ba? So, abangan natin yan. So, congratulations and good luck kay Doc Gabby. At para naman sa sumunod natin, chika, host ng MGI All-Stars na si CJ Opiasa o Marangkada yesterday. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko ay winner. Winner si CJ Opiasa. Ang galing dahil, ano ba yun? Ang ganda ng ipinakita niya sa laban niya sa pagiging host. Ang ganda ng nadala niya ang press con yesterday, yung show ng MGI All-Stars yesterday na mag-isa lang siya. At job well done. Panalo si CJ Opiasa. Iniisip ko dati candidates lang si CJ, tapos nilalaban niya yung Pilipinas para sa corona ng MGI Philippines, alam mo yon, Miss International. Tapos ngayon, makikita mo na siya na isa siya sa mga reyna at eto na host. So, sobrang ang ganda na nangyari kay CJ Opiasa. Sobrang natutuwa ako at congratulations. Sabi ko nga sa kanya kahapon, ang layo na narating mo, CJ. Sobrang panalo. Ang daming opportunity na pumasok kay CJ mula nang lumaban siya ng Miss Grand Philippines and then tuloy-tuloy yung kanyang eksena papunta sa Miss Grand International hanggang sa ibinigay sa kanya ang corona, di ba? So, ang daming opportunity, ang daming blessing, ang daming travel, ang daming napuntahan na bansa, di ba? So, yun. At natutuwa ako kasi hanggang ngayon nandirito pa din siya at kinikilala pa rin siyang reyna ng MGI All-Stars. At mabuhay ka, CJ. Iba ang kalidad ng isang CJ Opiasa. Paano naman kasi, ang bait-bait naman kasi ni CJ. Kaya humahantong siya sa ganong kabonggang blessing. Ayun talaga, sobrang winner. Nabago yung buhay ni CJ ng todo-todo nang dahil sa Miss Grand International. At congratulations. So, speaking of pag-host niya yesterday, ang ganda-ganda. Tapos, ang ganda din ng show ng Miss Grand International. Sobrang winner, di ba? So, sabi ko nga parang ang lakas maka-bench passion show. Napanood ba din nyo? So, yun. So, sabi ko, in fairness, so, nakakaloka ang atake ng MGI All-Stars. So, ito yung bagong pageant na talagang in fairness, pinasaya tayong lahat, di ba? So yun, laban at suportahan natin ang MGI All-Stars. So yun. At para naman sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa bagong corona ng MGI All-Stars? Bagong corona. Ito yung unang corona. Maganda. Nakita ko siya kagabi. Maganda siya at talagang kumikinang-kinang at kumukuti-kutitap ang mga diamonds niya. Maganda. Kumbaga parang napaka-elegant. Tamang-tama para sa stars. Di ba? Para sa grand winner ng star. Ganon. All-star. Nakakaloka. But, I'm happy dahil successful yung kanilang show yesterday at ito na nga, di ba, pinag-uusapan sa social media. Talagang umingay na ng bonggang-bongga ang MGI All-Stars. And of course, we are excited kung ano nga ba ang magiging resulta ng laban ng mga kandidata natin dyan, especially Gasini Ganados, na ang ganda-ganda yesterday, di ba? So, yun. And syempre, congratulations sa Miss Grand. So, talagang winner at successful. At natutuwa ako kasi talagang ang ganda ng performance ng mga candidates last night. At para naman sa sumunod na chika, kaabang-abang ba ang mga susunod na host? Ito nga ay para sa grand finale or
preliminary competition ng MGI All-Stars, Michelle D, Emma Tiglao, at saka Pawin Sudaturin. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, nakakaloka. Winner. Oo. Nakakaloka kasi syempre, di ba? Mga favorite ko yan. Sa totoo lang, Pawin Sudaturin, isa yun sa mga favorite kong Miss Universe Thailand. Na naka-top 5 sa Miss Universe noong 2019. And then, of course, andyan dyan din sa Emma Tiglao, ang favorite ko rin na Miss Grand Winner with CJ Opiasa. So, pareha silang paborito ko. And then, of course, Michelle D. Marquez. Hindi ko pa nakikita si Michelle D. Pero, hindi naman siguro sa pagkakaila sa inyo na isa to sa mga paborito kong Miss Universe Philippines, ang Michelle D. And then, ayun. So, looking forward talaga ako sa pagsasama nilang tatlo para sa preliminary second round ng Miss Grand All-Stars. O, talagang I'm so excited dahil alam kong bobonggahan pa nila to ng bonggang-bongga. O, di ba? So, yun, mabuhay si Michelle D at saka si Pawin Sudaturin with Emma Tiglao, our Miss Grand 2025. O, di ba? Ang saya. But para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, ewan ko kung sasaya pa kayo. Dahil, ang mga pambato natin sa Miss Grand, All-Stars, kumabog ba? Ayan. To be honest, syempre, kahapon, talagang sila yung aabangan mo doon sa show. Kasi syempre, I'm a Filipino, no? So, talagang sila ang isa sa mga inaabangan ko. At wala na akong nakikitang iba, kundi sila lang. Charot, hindi naman. Kikita ko din yung laro ng iba. Anyway, so, ano bang masasabi ko kay Alexa para sa pambato natin dito sa MGI All-Stars? Ang bongga ng performance. Alam mo, ang simple lang ni Alexia. Hindi naman natin siya kilala talaga masyado, di ba? Kumbaga parang iba ang ipinakita niyang performance kagabi ng gulat dahil lumalaban si ate. Plus may ganda din. And then natutuwa ako sa kanya kasi nilapitan ko siya. She's a very nice person. Ang bait-bait ni Alexa. Kaya sabi ko, in fairness, no, ang winner. And then, of course, gusto ko din, syempre, si, tawag dito, Imelda. Si Imelda, maganda yung pinakita niya kahapong performance at nakita ninyo yung glow ni Imelda. Talaga, pak! Di ba? Si Alexa, pumasok doon sa voting system. At, alam mo yon Philippines. Di ba? Ganon kabongga. At, si Imelda naman, kahapon in fairness, hindi tayo pinahiya sa performance na ipinakita niya dito sa MGI All-Stars na nakausap ko din. Diyos ko, palagpasin ko pa ba yan? And then, of course, si Pusha. Si Pusha, syempre, kilala naman natin si Pusha na talagang isa to sa mga malakas na pambato dito sa MGI All-Stars kasi, syempre, she's a Miss International Queen. At happy ako sa ipinakita niyang performance yesterday na kumakabog na ang lakas din makagasini Ganados para siyang kambal ni Gasini Ganados, di ba? So, yan. Pero, iba pa rin syempre si Gasini. And then, of course, si Kaylin. Yes! Na talagang, oh my gosh, para siyang nare-remind sa akin si Bea Santiago. Yes! Bea Santiago ang peg ni Kaylin. And then, magaling. Ang ganda ng ipinakita niyang performance kagabi. Marunong maglaro. Lumalaban ng todo-todo. At natutuwa ako kasi ang ganda talaga ng ipinakitang galawan ni Kaylin. At nasopresa ako sa ipinakita niyang performance. Napawaw ako ng bonggang-bongga. And then, of course, Gasini Ganados. Diyos ko Lord, si Gasini. Ito talaga yung kandidata ng may wow. At pasabog. In fairness, sa ipinakitang performance ni Gasini kagabi, talagang masasabi ko, may wow talaga ang Gasini Ganados. Yung iba, malakas, di ba? Very strong. At palaban, pero si Gasini kasi, ang bongga sa kanya, may wow siya Yung, alam mo yun, yung parang pag nakita mo siya, wow, ang ganda. Diba? Yung kumbaga, nakita mo na siya today na maganda siya, tapos yung iba yung itsura niya, mas nagandahan ka pa. Yun. Ayun ang bongga kay Gasini. In fairness kay Gasini, sobrang panalo ang ipinakita niyang kagandahan, kadyosahan,
kagabi. Kaya, ay nako, lakas ng laban ni Gassini. Pero lahat naman ng kandidata natin dito sa MGI All-Stars, talagang nakikita ko na palaban at nakikita ko na ay kumakabog lahat. Mukhang may laban talaga tayo. So, yon. So, lahat sila parang pili ko makakapasok sa top 18. But let's see sa magiging performance nila this coming preliminary competition dahil syempre dyan pa rin magkakaalaman at huwag nyo kalimutan na may kontrabida na uupong hurado. So, alam na ninyo kung sino yon. Kaya, ay nako, basta let's see na lang. Basta mag-prepared lang yung mga kandidata natin at naniniwala naman ako na handa sila ng bonggang-bongga para sa laban nila dito sa MGI All-Stars. Ayun. So, tiwala. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, sinasabing ganon, possible daw ba na mag-last two standing si Colombia at saka si Philippines, Gassini Granados at Vanessa dito sa MGI All-Stars. Ayan. Gusto ko yan. Actually, hindi imposible. Hindi imposible na mangyari yan na Philippines and Colombia ang last two standing dito ngayon sa MGI All-Stars. Actually, maaga pa eh. Para pag-usapan natin ito. Maaga pa dahil marami pang pwedeng mangyari. Malalakas yung ibang kandidata at nakikita natin na talagang may pasabog sila. Lalo na sa materials na ginagamit nila. Kasi yun talaga yung nagbibigay ng amaze sa kanila. Kapag tinignan mo, ang ganda pag sinuutan na sila. Pero kasi parang dapat ba isang angulo lang ang nakikita sa iyo or isang itsura ang nakikita sa iyo. So parang feeling ko bilang beauty queen dapat nag-iiba-iba ka talaga ng ng aura. Yung kumbaga iba-iba yung ipinapakita mo, styling, iba-iba yung beauty mo, hindi yung parang yun at yun lang, parang trademark mo, ganun lang. Maganda si tawag dito, si Vanessa, si Colombia, to be honest, maganda siya, pero mas maganda si Gassini. Yung alam mo yun? Kasi si Vanessa, may ganda siya at strong yung performance niya. Sa totoo lang, very strong yung performance ni Vanessa. And then, yung kanyang materyales na ginagamit, talagang ayun yung kumakabog. Kumbaga parang hindi ko alam kasi kung patikim pa lang ba tong pasabog niya kahapon or meron pang ibubuga sa mga susunod. Kasi medyo parang dyan, mapapaisip ka na eh. Ang bongga ng ipinakita mo ngayon, so mas may bobongga ka pa ba sa susunod? Di ba? So yon. So parang feeling ko dahil ipinakita mo na yun lahat, nag-perform ka na ng todo, so parang wala ka ng surprising sa susunod. Yung ganon. Hindi katulad nung kay Gassini. Simple lang ang ipinakita yesterday. Yes, maaaring hindi kayo namangha doon sa pangalawang set of show na eto lang yung suot ni Gassini. Pero, ang masasabi ko naman, may wow talaga si Gassini. Kahapon doon sa swimsuit round nila, nakatayo pa lang si Gassini doon, hindi pa gumagalaw, nakatayo lang siya, nakaganon lang. Talaga kita mo na talaga yung wow, ang ganda, wow, ang Diyosa, at panalo. Panalo yung katawan, panalo yung mukha, panalo yung ayos ng buhok. Talagang iba ang ipinakitang aura ni Gassini. At yun yung bongga sa kanya kasi talagang winner. And then, looking forward ako sa mga susunod pang magiging eksena niya dahil parang feeling ko doon, maglalabas talaga siya ng wow, 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 wow. Kumbaga para wala pa siyang pasabog doon, hindi pa siya doon sa finale. Kumbaga, nandirito pa lang siya sa first round, pero nakikitaan mo na siya ng wow. Etong kalaban niya, wala kang makitang wow sa kanila kundi strong lang yung performance. Ayun. Kaya, doon ang ayun yung advantage ni Gassini dito sa mga kalaban. So parang feeling ko marunong maglaro ang Gassini Granados sa
kanyang laban dito sa MGI All-Stars. And looking forward ako sa mga susunod pang eksena kung ano nga ba ang pasabog na gagawin ni Gasini Ganados. Kung na mangha tayo yesterday at nawaw tayo sa kanya ng bonggang-bongga, so looking forward ako na mas makikitaan ko pa siya ng wow, 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 wow sa mga susunod na araw. So yan! Kaya laban Philippines. So yes, possible na si Colombia at saka itong si Gasini ang mag-last two standing dito sa competition ng MGI All-Stars. So, sino ba ang mananalo? Yan yung abangan natin very soon sa next week. Kaya yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.